sitwasyon sa Pasig City? RH52, Edniel Parosa. Edniel. Joel, bahagyan ng tumigil itong malakas kapagulan dito sa lungsod ng Pasig ngayong Martes ng tanghali. Tuloy-tuloy naman ang ambon na at maitim pa rin itong kalangitan dito sa syudad sa Eastern Metro Manila. Pero bakit sa mga ng Pasig City Government, may mga lugar pa rin talagang baha, lalo kasama itong syudad sa mga nagtaas ng alerto. Red alert in particular kahapon, may apatado ito sa pag-apaw ng Wawa Dam sa lalawigan ng Rizal. Kaugnay niya, nasa ating linya ang hepe ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pasig City, Sir Brian Wong. Sir Brian, magandang tanghali. Hindi kagandang tanghali para sa mga ilang Pasigenyo. Pero welcome mo sa DZRH, sir. Magandang tanghali po, sir. Opo, Sir Brian, tanongin lang namin, ano ba yung extent ng epekto nitong mga pagulan sa mga Pasigenyo, lalo pat mukhang may mga area kagaya nung sa tabi ng floodway na talagang lubog pa sa tubig agad sa mga oras na ito? Yes po, syempre may mga flooded areas po tayo. Normally sa mga low-lying areas po yung mga flooded areas natin. May effect din po kasi yung tubig na galing Marikina na naka-apekto po sa Barangay Santolan, Santa Lucia, na yun po, na nag-cause po ng evacuation. So we have a total of 15 barangays affected and 26 evacuation po, naka-set up 4,000 families and 15,000 individuals po yung affected. So yun po yung mga evacuation centers po ngayon. Sir, pag pinag-uusapan natin itong baha sa Santa Lucia at ilan pang mga lugar, gaano kataas ito, sir, itong tubig na ito? As low as gutter deep, as high as 7 to 8 feet. Meron pong mga areas na umaabot ng 7 to 8 feet, katabi ng creek. Taas. Or katabi ng, ng ilog, meron din po. So, depende po yan. Puro normally sa mga laylayan po talaga to. Like sa Santolan, umabot na 4 feet, pero ngayon nag-subside na po. At dahil bumaba na yung tubig from 18 meters sa Santo Niño, Marikina, pupunta 16 meters ngayon eh. So, almost 2 meters po yun pa. Sir, bago ko lang... Opo. So bago ko lang ipasa sa ating anchor si Joel Reyes, ang last na lang siguro on my end. Kanina nakausap natin yung Eastern Police District at binabanggit nila wala namang reported missing so far dito sa Pasig. Tama ho ba? May mga casualty na ho ba tayong naiulat? No reported casualty, no reported missing po. As of the moment. Pero syempre yun yung pinaka-aim natin, diba? Na wala pong missing, wala pong ano. Kaya po nagpa-implement kahapon po si Mayor Vico. Right now, naka-standby din po siya dito sa Incident Command Post namin sa Red Training Center. At yung mga ibang konsehal, sila Kong, sila Vice Mayor, naka-standby din po. At they ensure na mag-force evacuation tayo rather than mag-rescue tayo na possible may masaktan o may casualty pa, diba? So, Tama. Yuel, si Sir Brian Wong, ang DRRMO Chief ng Pasig. Opo, Sir Brian, si Yuel ho ng DZRH, maganda yung halimbawa na ipinapakita ko natin kapag preemptive evacuation dahil maganda, wala tayong reported missing at wala rin tayong reported casualty. Tanong ko na lang, sir, yung pagkain ng ating mga evacuees, sapat naman ho ba yung pangangailangan ho nila? The city is providing po. Nagkaroon lang po ng aberya, ng konting aberya sa numbers dahil sudden po yung pagdagsa ng tao. Siyempre, binibilang po yan ng CSWD natin. So, merong cases po tayo like kahapon po, hindi po lahat nabigyan kagad dahil bigla pong dumog yung tao. Kanina umaga po, 10,000 food packs po, hot meals na po ang na-prepare for breakfast. Kulang pa rin po kasi nga from 8,000 na madaling araw, naging 10, 13, 14, 15,000 po ang evacuee. So, in lunchtime, we will make sure na kompleto po yung 15,000 food hot meals po. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, lalo sa ating naghahanda din yung Operation Tulong Team natin na pwedeng mapuntahan din yung mga areas na nagkukulang talaga sa pagkain. Pero so far, sir, as we speak, wala nang imminent danger na kailangan pang mga lugar na need a rescue? Hindi po na kami magde-declare ng ganun. Right now is observe. Lalo na may parating pang mga low pressure area na reported po ng DOH Pag-asa. So, we bet na mas okay po na nasa evacuation centers na right now and habang nag-observe po tayo, habang umabot po ng gabi,
And we will update naman po through our social media pages. O nga pala sir, wala po ba tayong ginagamit na evacuation center na or evacuation site na eskwelahan? Lahat po ito sa covered court? Hindi po. Meron po mga schools po talaga. Hindi po sapat ang mga covered courts para i-evacuate po yung mga tao. So, we're using different schools. Pero so, and private schools po. opo. Ano po yung, kung meron po tayong mga paghahanda na ngayon sir na dahil 3 low pressure area na wag naman sanang lumapit sa atin at humagupit din, pero ano ho yung nakikita natin pwede natin gawin sakaling tumagal pa, magbabalik eskwela na rin ho yung mga estudyante natin? Opo. Siyempre, ang priority namin, yun nga, i-weigh natin ngayon kung definitely, kunyari, tolan po, siyempre, mga affected na tao po doon ay yung mga binaha din po. So, technically, mag-ano po kami localized na suspension of classes if ever. Yung mga affected na ginagamit ng center, definitely, we would recommend pero pag-aaralan po namin yan. Definitely po. Alright. Maraming salamat Sir Brian. Edniel? Sir Brian, pahabol na lamang kahapon nagdedeklara si Mayor Vico ng red alert dito sa Pasig. Kamusta ito magpapatuloy sa mga sunod ng mga oras o araw? Sorry po. Yung yung red alert ba sir magpapatuloy as we speak sa mga sunod ng mga oras? Yes po. We don't think na ibababa namin to blue alert yan or white alert. Definitely, we're still anticipating the bad weather na itutulot po ng low pressure area. Ang habagat din po. Alright. Opo. Sir Brian, makibalita ho kami from time to time at ingat din ho kayo dito ho sa lungsod ng Pasig. Thank you. Salamat po. Ang Hepe Yuel ng DRRMO ng lungsod ng Pasig, si Mayor Vico Soto.